ang karugtong ng nakaraan, at nang makapasok na sila sa loob ng venue ay agad may nakapansin sa kanila na dati nila mga kaklase. Teka, ikaw, di ba si Solon ba yon? Nabigla na sabi ng isang babae. Ano? Sino? Sabi pa ng isa, Ju Solon. Bahagyang pasiga ng dating mga kaklase ng ina ng ating bida. Nakangiti na patingin ang ating bida at ang kanyang ina, lumapit ang tumawag, at ang mga iba pang mga kaklase nito. Solon, nice to see you again, it's me Yongho. Sabi ng isang babae, wow, ang tagal na rin nating hindi nagkita-kita. Ako si Hyuk-chan, natatandaan mo pa naman ako, di ba? At ang mga iba pang mga kabatch o kaklase ng ina ng ating bida ay hindi maitago ang mga paghanga sa kanyang ina. Solon, hanga ngayon ay mukha ka parendyosa. Matagal-tagal na rin, nice to see you everyone. Sabi ng kanya ina nang nakangiti. Maya-maya ay may lumapit dito at, excuse me, na agad naman napalingon ang mga naroon. Mrs. Ju, it's an honor to meet you. Ako ang general manager ng hotel na ito. I'm Eric Benson, pakilala ng lalaki. Pakiulit, ang general manager, na biglang sabi ng ina ng ating bida. Solon, kilala mo siya. Sabi naman ng isa, oh my, ano bang nangyayari? Sabi naman ng isa pa, kami ay nagpapasalamat sa iyo mula sa kaibuturan ng aming mga puso sa pagbisita sa amin lakang hotel. Bilang pasasalamat ay naghanda kami ng munting regalo para kay Mrs. Ju at sa kanyang mga kaibigan. Sabi ng general manager na si Eric Benson. A present, sabi ng nabiglang ina ng ating bida. Ang aming executive chef na si Albert Leo at ang kanyang team ang gumawa ng mga pagkain ito. Mula sa likod ng general manager ay lumabas ang mga chef at ang team nito na may dalang tray ng pagkain. Ano, yung mga kasuotan nila, yung executive chef. Sabi ng isa, ito ang executive chef na si Albert. Sabi naman ng isa, oh my. Sabi naman ng isa, maya-maya ay inilabas nito ang mamahaling alak, ito ay Chateau d'Yquem, 1992. Maaari ba akong magbuhos ng isang baso sa amin VIP? Nabigla naman ang ina ng ating bida. Ano? Okay. Nabiglang sagot nito, bakit? Para sa akin, mahinang bigkas nito. Gulat na gulat ang mga kaklase nito. Sino ba si Solon? Na nagbuhos ng alak ang general manager para sa kanya. Magkakilala na ba kayo dati? Hindi ako makapaniwala. Sabi ng mga kaklase nito, mangyaring sabihin sa amin kung kailangan mo ng anuman, nandito kami sa likod mo, ang mga manager, at yumoko ang mga ito. Paano mo nakilala ang general manager ng hotel na ito? Sabi ng kaibigan ng ina ng ating bida, hindi ko alam, first time ko siyang makilala, sagot ng ina ni Tae-san, na. Dapat ay kasinungalingan iyon. Napaka-pride ng Felton Hotel. Sabi ng isang babae, kung lumabas na ang general manager, ibig sabihin makikita din natin ang mga mukha ng malalaking kumpanya ng chairman. Sabi naman ng isang babae, Solon, nagawa mo na. Kamusta ka na? Kumusta ang asawa mo? Sabi pa ng isang babae. Ito ba ay isang uri ng prank? Tama. Kung hindi, baka nagnenegosyo sila. Habang nag-uusap naman ang mga kalalakihan, na nabigla rin. Bigla naman sumingit sa usapan si Junsa at pasiga nitong sinabi, ha, negosyo. Anong joke? At sa wakas naubos na ang perang kinita ng playboy mong ama, at mahinahon na sagot ng ina ng ating bida. Napatingin ang ating bida sa kanyang ina. Ano ito? Ang tiwala at malakas na boses na nagmumula kay mama, bulong ng ating bida, at itigil mo ang pagiging mabait dahil sa wakas ay nakilala mo na ang iyong ama, pasiga na sinabi ng hanggal na si Junsa. Nakakaawa ka, Sunja, kalmado sagot ng ina ng ating bida. Ano? Anong bullshit na pinagsasabi mo? Pasiga na sabi ni Sunja na lalong nainis ito. Alam kong nagseselos ka sa akin simula nung tayo ay nasa paaralan. Naniniwala ako na sa paglipas ng panahon, magbabago ito balang araw. Pero ikaw, ay hindi nagbago at katulad ko pa rin ng dati, mahinahon na sabi ng ina ni Tae-san, you shut up. Ganda lang ng mukha, ang mayroon ka at wala ng iba pa. Anak ka lang ng isang mistress. Nalalo pang ng insulto ito, bigla na panganga ang ating bida. Pati ang mga kaklase nito ay nabigla at napanganga din sa ginawa ng ina ng ating bida. Isinaboy ng ina ni Tae-san ang laman ng baso ng alak sa mukha ni Junsa. Nabigla si Junsa at hindi makapaniwala at nagtitili ito at pasiga na tinawag ang kanya asawa.
Darling. Habang tinitignan ang damit ang mukha at ang kamay na nabasa ng alak na ibinuhos ng ina ng ating bida. Wala akong pakialam kung insultuhan mo ako pero, sobrang kong nalulungkot. Hindi kita mapapatawad kung sinisiraan mo ang aking ama at ina. Sabi ng ina ni Tae-san, nagmadali pumunta si Sunja sa kanyang asawa na sa hindi kalayuan at may kausap. Honey, naiinis ako sa galit. Sinabuyan ako ng alak ng bitch na iyon sa mukha. Sabi ni Junse sa asawa, habang mga nakatingin ang mga naroon, wow, mama ang galing mo, bulong ng ating bida. Agad lumapit ang lalaki sa ina ng ating bida, ang asawa ni Sunja. Anong nangyari sa'yo? Bakit mo yun ginawa? Baliw ka ba? Pasiga na sabi ng lalaki, ay demanda kita. Taga Samuel Law Firm ang asawa ko, umiiyak na umarte pa ang napahiyang sabi ni Sunja, oh. Ang Samuel Law Firm. Bulong ng ating bida, hindi kita bibat-iwan. At alam mo naman guilty ka sa physical assault diba? Sabi ng asawa ni Sunja na dinuro pa ang ina ng ating bida, at ikaw. Pagsisisihan mo ang araw na ito sabi ni Sunja. Paano naging physical assault yan? Bigla sinabi ng ating bida, at nabigla naman ang kanyang ina sa pagsingit ng ating bida sa kanilang usapan. Ano? At sino ka? Sino sa tingin mo ang humahadlang sa'yo na immature bastard? Hindi ito magagawa ng hotel. Naharangin ang isang server sa isang kliyente. Ano? Server daw ako. Bulong ng ating bida. Anak ko siya. Sabi ng ina ni Tae-san, anak mo. At, paano ito ba ay may mga business? My name is Jang Tae-san, majoring in law at University of Korea. Pakilala ng ating bida, University of Korea, bulungan ng mga tao nakarinig. Ano? University of Korea. Sabi ng lalaki na hindi makapaniwala. Babayaran kita sa mga damit na nabasa. Pareho kayo nag-e-enjoy sa pera, kaya, pakisuyo, kainin mo ang natitirang tinapay na ito. Sabi ng ating bida, ano? Ang bastos na ito. Hey, ako ang sonbay mo. Sigaw ng lalaki, at, sagot ng ating bida, na parang umismid pa ito. Tignan mo siya kung anong ka-ignorant ang family na pinanggalingan niya. Dahil ba anak siya ng uneducated na ina o dahil kahawig niya ang kanyang ina kaya siya ganyan ka-ignorante? Hindi kumibo ang mag-ina pero gigil na ito. Ito ay maaaring ituring na isang gawa ng paninirang puri. Sabi ng ating bida. Ano? Sagot ng nabiglang lalaki, at kaya? Kakasuhan kita ng paninirang puri laban sa aking ina. Sabi ng ating bida. Ano? Gulat ng lalaki. Tinawag ng asawa mo ang mama ko na anak ng isang playboy at kabit. At ginamit mo ang mga katagang ignorant family at uneducated mother. Hindi ito ang lugar para sa isang insulto kung saan nagtitipon ang mga alumni. Sabi ng ating bida. Hindi agad nakakibo ang lalaki. Ay demanda kita sabi pa ng ating bida. Mr. Lawyer, masasabi mo naman na paninirang puri ito diba? Bulong pa ng ating bida. Maya-maya ay kinuha nito ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at may tinawagan ito, Hello Director Joe. Tumawag ako para mag-request ng kaso, a case of defamation. Sabi ng ating bida, ang bastard na ito, pinanunod ako. Sabi ng lalaki, taga Samuel Law Firm siya. Nasa harapan ko ang namamahala nito, bibigay ko ba siya sa iyo? At iniabot ng ating bida ang kanyang cellphone sa lalaki, eto para sa iyo, sabi ni Tae-san. Sino sa tingin mo ang bina-blackmail mo? Sigaw na sabi ng lalaki, ewan ko ba, kunin mo ito para marinig mo muna siya. Sabi ng ating bida, wala akong pakialam kung sino mang yun. Sagot ng lalaki pero kinuha din at sinagot nito ang cellphone. Hello. Pag-alit nitong sagot, ito si Lee Dongkwang from Samuel Law Firm. Sabi pa nito, hinintay nito na mag-response ang nasa kabilang linya, muli itong nagsalita. Hello mangyaring sumagot ka. Oy, Lee Dongkwang, bastard ka. Nabigla ang lalaki nang marinig ang galit na nasa kabilang linya, agad ito inilayo sa kanyang tenga, at muli ito dinaikit sa tenga at, sino ka ba? Sabi muli ng lalaki, si Joe Untae. Tanga ka bastard ka, sagot ng nasa kabilang linya. Ha, Sunbay Nim, sagot na pinagpawisan na lalaki. Ikaw brat, alam mo ba kung saan puno ka tumatahol? Hindi. Ayos lang, mahinahon na sagot ng lalaki, sobrang ingay. Nasaan ka ba, brat ka? Humingi ka ng paumanhin at pumunta sa opisina. Bobo kang baboy ka.
At magmakaawa ka, sabi ng abogado ng ating bida, na nasa kabilang linya. Hayok. Nasamid na sabi ng lalaki, naging maayos ba ang usapan ninyo ng abogado ko? Sabi ng ating bida, maya-maya ay yumoko ito, patawad. Malaking kasalanan ang nagawa ko. Sabi ng lalaki, nagulat naman ang asawa nito na si Sunja sa pagyuko nito. Ha? Anong ginagawa mo? Bakit kayo muyuko sa kanila? Galit na sinabi ni Sunja. Shut up! At sabay sampal nito sa babae. Bakit ako? Bulong ni Sunja nang sinampal ng ito. Oh my! Sinampal pa niya ang asawa niya. Bulong ng mga nakasaksi. Sumunod ka sa akin. Sigaw ng lalaki sabay hila sa asawa. Ang reunion ay naging medyo maanghang, mahinang sabi ng ating bida. Solan, huwag kang mag-alala para doon. Si Sunja ay laging may pangit na pag-uugali, na sobrang napakayabang sabi ng mga kaklase ng ina ng ating bida. Humakbang ang mga ito papunta sa ina ni Tae-san. Napakul mo talaga. Sabi ng kaibigan nito. Sorry guys, gumawa ako ng eksena sa reunion, sabi ng ina ng ating bida. Anong mali? Anong nangyari sa atmosphere? Maya-maya ay may dumating at napatingin ang mga tao na nandoon. Ha? Sino sila? Parang girl band sila. Sabi ng mga lalaki nag-uusap. Oh my, ang ganda nila. Sabi ng isang babae. Hello everyone. We are a new group. We are FOB. Lumabas ang isang guest group ng FOB sa gitna ng venue, at napatutok ang mga nanonood. Naisip ko ang isang espesyal na kaganapan dahil ito ay isang hotel, ito ay isang alumni gathering, at habang tumutugtog kasabay ng pag-indek ng grupong FOB, malayo pa ang lalakbayin natin, at kasabay ng pagsayaw at pagkanta ng kanilang vocalist, habang ito ay kamakaway. Nagugutom na ako, sabi ng ating bida sa sarili, samantala sa mga nanonood, kilala mo ba itong mga baguhan? Sabi ng babae sa kausap, parang narinig ko na yung kanta. Sabi naman ng isa, at habang nag-perform ang K-pop. Tae-san Opa, pabulong nito binigkas ng babae na si Seoryeon na kasama sa sumasayaw. Oh my, ang gaganda nila at ang galing din sumayaw. We are your sweetheart. This was FOB, sigaw ng grupo. Nang matapos ito mag-perform, palakpakan ang mga nanonood. Ang galing nila. Good job, girls. Ang galing ninyo, cheer up. Sabi ng mga nanonood, salamat po. Sabi ng grupo, maya-maya ay napatingin si Seoryeon sa isang lalaki na lumapit sa kanila. Ako ang manager ng hotel na si An Changso, inihanda na namin ang inyong hapunan, sumunod kayo sa akin. Sabi ng manager na si An Changso. Ano? Dinner? Talaga? Bakit naman biglaan? Hindi. Yun, paano yun, manager namin? Sabi ng grupo, pinayagan ito ng inyong manager. Sabi ni Manager An Changso, sumunod ang grupo sa manager at inaalok nyo ba kami kumain? Wow, gusto ko ang hotel na ito. Akala ko mamamatay na ako sa gutom, at nagulat ang grupo sa nakahain at masasarap na pagkain sa lamesa. Ga, meat, beef steak, lamb too, gusto ko ng meat. Kumain na kayo guys, pero kumain lang kayo ng sapat para hindi maapektuhan ang schedule bukas ng hapon. Sabi ni Manager An Changso. Thank you manager, we love you. Sagot ng grupo na kanya-kanyang tusok at hiwa ng karne. Mabubuhay lang ako ngayon at mamamatay bukas. I'm so happy. Muling sabi ng grupo at yumoko na ang manager para magpaalam. Ito ay upang mamatay at sobrang napakasarap nito. Hindi ako magsisisi kung mamamatay ako ngayon. Sabi pa ng grupo habang panay ang tusok ng karne, at habang abala ito sa pagkain hindi nito namalayan na palapit ang ating bida. Seoryeon, tawag ng ating bida. Seoryeon, may dala akong ice cream, muling sabi ng ating bida. Sinong? Napalingon ang ibang grupo. Sino ka? Bahagyang lumingon si Seoryeon at Tae-san Opa. Nagulat ito at nang makilala ito nabigkas ni Seoryeon ang pangalan ng ating bida. Excuse me, may pervert dito. Sabi ng isang babae na kasama sa grupo. Anong pinagsasabi mo, pervert? Bulong ng ating bida. At bigla tumili si Seoryeon nang tinawag ang ating bida. Papa, sabay takbo at yamakap sa ating bida, agad na bigla naman ang ating bida at mga kasama ni Seoryeon sa grupo. Nakatanggap ka na ilang positibong karma. Opa, sabi ng isa sa kagrupo nila. Hindi ba siya ang panganay ng anak na babae? Sabi pa ng isa, habang tinitignan nila ang pagkakayakap ni Seoryeon sa ating bida. Note,
Opa ang tawag ng mga babae sa kuya nila but in this case, meron silang hindi naintindihan, kung ano man yun, siya ang opa natin ngayon. Ngayon naman, umiiyak ka ng sobra, baka isipin ng iba na ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Sabi ng ating bida kay Seoryeon habang nakayakap at nakasubsob ang mukha nito sa balikat ng ating bida, iyan ba, si opa? Sabi pa ng isa sa grupo, nga pala Seoryeon, mahina sabi ng ating bida kay Seoryeon. Sino? Siya ba yun si Jang Taesan ang kanyang opa? Sabi pa ng isa babae sa grupo. Kailan ka pa naging malaki, biro ng ating bida ng nakangiti. Bahagyang inilalayo ng ating bida ang pagkakayakap ni Seoryeon sa kanyang ngunit ayaw naman bumitaw ito, habang ang kamay ng ating bida ay nakahawak sa balakang nito, at malaki raw ano ba ang malakiham. Nice to meet you everyone. Yes, I'm Jang Taesan opa. Nag-enjoy ba kayo sa pagkain? Oh, may. Sabi niya may mga kapitbahay siya na lalaki na magaling din mag-aral, nakaka-amaze naman. Sabi ng isang babae kasama sa grupo, napakagwapo naman niya. Wow! Sabi naman ng isa babae na kasali rin sa grupo, saka lang bumitaw si Seoryeon sa pagkakayakap. The food. Sabi nito at tumingin sa mukha ng ating bida, don't tell me, na binayaran mo itong lahat. Sabi ni Seoryeon, di ba sabi ko sa'yo bibili ako ng pagkain, sagot ng ating bida. Hindi ko alam na ngayon na. Pagkatapos ng performance namin agad. Pati ba yon bayad sa event namin? Sabi ni Seoryeon, ngayon ang alumni gathering ng mama ko, kaya inimbitahan kita. At gusto ko ring tuparin ang pangako kong bibili kita ng pagkain. Sabi ng ating bida, opa. Sabi ni Seoryeon na lalong humanga sa ating bida, wow, paghanga na sinabi ng babaeng kasama sa grupo, so cool. Sabi din ng isang babae, oh, may anong gagawin natin parang crush ko na rin si Taesan opa, muling sabi ng isang babae. Anong sinasabi mo? Una akong nagka-crush sa kanya, sagot ng isa, si opa ang pinaka-cool. Pero opa, paano mo nakambansi ang manager namin, siya ay napaka-feisty na hindi siya nahuhulog sa kahit ano. Sabi ni Seoryeon, may kinalaman dito, sagot ng ating bida ng nakangiti. In the future, kung gusto mong kumain o magpahinga, sabihin mo lang sa akin, muling sabi ni Taesan. Ano, so sinasabi mo ba na? Teka, shareholder ba kayo ng company namin? Sabi ni Seoryeon, KNB Entertainment, kung saan ang itinaas na FAB ay bago pa rin. Hindi ka ba curious? Sabi ng ating bida kay Seoryeon, na bahagya nagtataka. Kaya inihatid ko ng maaga ang pain. I told them to give me 51% of their stocks, at nagpadala ng humigit kumulang 3 billion won sa pamamagitan ni Lawyer Joe. Sa pagbanggit ng 3 billion won, ang kumpanya ay nagpahayag ng pagsunod. Sabi sa isipan ng ating bida, may pera ang mama ko, muling sabi ng ating bida. Ano, pera ng mama mo? Sagot ni Seoryeon. Ang mga pagbabahagi ng SN sa mundo ay bumaba din noong panahon iyon. Kumusta ang university? Pumunta ka ba sa orientation? Sabi ni Seoryeon, yun orientation na pupuntahan ko agad ngayon. Sagot ng ating bida, sa university orientation, gusto ko din pumunta doon. Sabi ni Seoryeon, ang University of Korea's Law Department medyo iba ang orientation, tama, sabi ng kasama ni Seoryeon. Gusto ninyo bang makita ito? Sabi ni Taesan. Oo, gusto din namin pumunta. Sabay-sabay na sinabi ng mga babae. Wait a second, kinuha ng ating bida ang cellphone nito at agad nag-dial ito. Senior Kang, tungkol sa talent show ng aming grupo maaari ko bang ihanda ito ng mag-isa? Sabi ng ating bida sa kausap sa cellphone, talaga. Kaya mo bang mag-isa? Sagot ng nasa kabilang linya. Oo, basta walang makikialam. Sabi muli ng ating bida, talent show ng grupo namin. Mahinang sabi ng mga babae. Habang tinitignan ng ating bida na nakatalikod at may kausap. Sige maniniwala ako sa'yo. Minsan nakipag-ugnayan ako sa kanila para magsama-sama, pero lahat sila ay nag-hang up. Sabi ni Senior Kang, at bamantong hininga ito. Teka, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Sabi ng mga babae. Lumipas ang mga araw. At habang nasa eroplano ang ating bida ay kapansin-pansin ang kakisigan nito na hindi may kakaila sa mga babaeng napapasulyap sa ating bida.
Ang gwapo niya talaga, sino? Ang lalaking iyon. Hingin ko ba ang number niya? Tumahimik ka nga, manahimik ka. Kung marinig niya kami labas kami, makikita ang ating bida na nakaupo, habang may ka-text ito sa kanyang cellphone. Hindi ka ba papasok sa school? Kailangan kong bumiyahe sa Hong Kong saglit, nag-travel ka. May negosyo ka ba talaga? Sa edad mo. Muli ito nag-reply sa ka-text ang ating bida. Ang mga CEO ng mga global startup na kumpanya ay nagsimula ng kanilang mga negosyo sa aking edad. Hindi naman ako ganoong kabata. Okay, kailan ka babalik? Magtatagal ka ba? Babalik ako bukas. Pupunta ka ba sa school? Tapos ay nag-isip ang ating bida, tapos muli itong nagpatuloy ng text. May orientation na magaganap sa Tuesday. Punta ako doon, pero ikaw ay busy. Sabay tayong kumain pagkatapos ng orientation. Talaga, I know isang magandang spaghetti restaurant, got it, buti naman kung i-text mo kung minsan, maya-maya ay nagsalita ang piloto ng eroplano. We will be arriving Hong Kong soon. Please put on your seatbelts and stay seated until arrival, at nang makababa na ang ating bida sa eroplano naglakad na ito palabas at nakita niyang kumaway si Mr. Michael. Boss, sigaw nito habang kamakaway ito. Lumapit ito at yamakap, para pa rin kayong bata. Sabi ni Mr. Michael, ngumiti ang ating bida at, dahil bata pa naman talaga ako, bulong nito, muli sila nagbiyahe papuntang office, at nang makarating na sila sa opisina. Ano naman yung politika natin? Tanong ng ating bida. Inaabangan ko pa rin si Hillary, sagot ni Mr. Robert, may pressure ba? Tanong muli ni Tae-san, hindi ko masasabing wala pero. Dahil sa digmaan at sa nakamamatay na kahihinatnan nito, inaasahan na ang mga demokrata ay maupo sa kapangyarihan. Sabi ni Mr. Robert, mangyaring maglagay ng pera sa kampanya ni Hillary, pardon. Hillary, gumamit ng maraming pondong pampulitika hanggat maaari gawin natin legal. Pagkatapos ng halalan kakailanganin pa rin ng panig ni Obama si Hillary. Wala ang mga demokrasya na sumusuporta kay Hillary si Obama ay magiging isang hindi kumpletong pangulo. Sagot ni Mr. Robert, syempre pakaintindihin ng mabuti ang side ni Obama. Sabi ng ating bida, gagawin ko iyan, at dapat lang nahawakan ko ito, sagot ni Mr. Robert. Ilang pribadong equity na kumpanya ang naitatag natin sa ngayon? Tanong ng ating bida kay Mr. Robert. Kasalukuyan mayroon 35 pribadong equity at hedge funds na itinatag. Sabi Mr. Robert. Mangyaring taasan ang bilang sa 50 sa unang kalahati ng taon. Iabot mo sa akin yung 20 para sa natitira, at ito ay ILOC para sa isang kontrata ng equity sa isang kumpanya ng investment na aking itinatayo. Sabi ng ating bida, naintindihan ko, sabi ni Mr. Robert na pinagpawisan ito. May sisabog sa lalong madaling panahon. At paano ang dating kahilingan? Sabi ng ating bida, meron ako dito. Sagot ni Mr. Robert, dumukot ito sa bulsa at iniabot ang isang card, Unlimited American Express Black Card. Good work. Isang huling bagay. Magkakaroon ng ilang pribadong pagbebenta ng eroplano sa lalong madaling panahon. Nais kong bumili ka ng ilan sa mga malayuan na kapaki-pakinabang. Ang pagmamalaki ng mga Amerikano ay may pribadong eroplano. Sabi pa ng ating bida. Natutuwa akong marinig iyan. Pupuntahan ko agad. Oras na para mag-stock ng iilan. Basta wala sila sa pangalan ko, sabi ni Mr. Robert. Ang pinunong walang bakas. At iyan ang tunay na pinuno ng mundo. Sabi ng ating bida ng nakangiti, samantala sa kabilang dako habang nag-uusap ang dalawang lalaki, hindi ba ito masyadong cheap? Hang Nim 3 billion won ay sapat na. Kahit sikat ang Fob Kids, hindi tayo makakuha ng 500 million kahit subukan natin ay squeeze lahat ng pera sa kanila. Tapos titigil na tayo. Or magpatuloy sabi ng lalaki si Hang Nim habang naggugupit ito ng kuko, tignan muna natin kung pwede pang humingi. Sabi ng isang lalaki, paano kung hindi gumana? Kumuha tayo ng isang sponsor at ibigay ang mga ito kapag sila ay naging mahal maraming lugar ang naghahanap sa kanila ngayon, sagot ng lalaking si Hang Nim habang naggugupit ito ng kuko. Hihihi magkano ang 300 million sa dalawa? Ito ang dahilan kung bakit tayo nagtataas na isang girl group. Kahit na ito turns up, ito ay magiging kamangha-mangha kahit na ang kanilang kabiguan ay nagkakahalaga ng isang bagay. Sabi ng lalaking nakaputi na nagpatong ng paa sa office table.
Lalo na't ang Seoryeon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 billion won hangnim. At kung masunurin siya, mas marami pa tayo kikitain hihihi, sabi ng isang lalaki, kaya kailangan nating siyang isave hanggang sa huli, palakihin mo siyang mabuti, bago nating ipasa ang mga ito. Sabi ni Hangnim. Note, karaniwan sinasabi niya na magbebenta sila sa mga shady people at sasamantalahin ang babae para makipag-sex. Sandali lang, Hangnim. Kapag ang presyo ay sapat na, maaring namin painumin ng drugs ang mga ito at kumuha ng litrato sa kanila na gagawa nito. Sabi ng lalaki. At sinong nagsabi na gagamitin nila ang mga bata ng 3 araw simula bukas? Oo, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang investor. Bibigyan nila kami ng doble ng gastos sa event, hihihi, kamusta ang daming pushover sa mundo? Sabi ni Hangnim. Iyan yung sinasabi ko. Hindi ba ang mga pushover na iyon ang nagpapasaya sa iyo at sa akin? Kinabukasan, sa hotel na tinutuluyan ng ating bida, nang makabasa ito sa news ng KNB News Report, ay nagulat at nagalit ito sa nabasa niya sa balita, sino ang mga punks na ito? Pasiga na sabi ng ating bida, gigil na gigil ito sa galit habang hawak ang newspaper. Yung mga typical na celebrity puppet master na walang alam kung hindi pera. Ang magkapatid na iyon ay napakatuso nila. Sabi ni Attorney Joe, it's just 2 guys. Tanong ng ating bida. Pareho sila, may hinihingi ang panganay sumunod naman ang mas batang kapatid. Sinasabi nila sa mga grupo na sila ay kanila at sila ang nagpapalaki sa kanila. At pagkatapos, ibinibigay nila ito sa mga sponsor at tinatalikuran sila. Sabi ni Attorney Joe, biglang binaksak ng ating bida ang nakakuyom na kamay nito sa kanyang office table. Lalong nanggigil ang ating bida sa galit, kinuyam nito ang 2 kamao at sumigaw, ang mga bastos na yan. May chismis na gumamit sila ng droga para i-short ang mga sexy ng mga babae at pinagbantaan sila nito, at syempre hindi sila pwedeng edimande ng mga babae at marami sa kanila ang nagretiro. Ang ilan sa kanila ay nagpakamatay pa. Sabi ni Attorney Joe, napaangat ang mukha ng ating bida sa nalaman agad na mula ang mukha nito sa galit. Mga bulok na bastos. Alisin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Dapat natin siguraduhin na ang mga bastard na iyon ay hindi na makakalakad sa sikat ng araw kailanman. Pasiga na sabi ng ating bida sa kanyang abogado na nakakuyom pa ang kamao nito sa gigil ang ating bida, huwag mag-alala. Ilalantad ko ang bawat maruming nilang gawain. Iisipin ng mga moron na iyan na nakakuha sila ng 3 billion ng libre. Parang, isang classic na kaso ng professional breach of trust. Ito ay isang perpektong pagkakataon para magmukha itong embezzlement. Idagdag ko ang kwento ng mga bata na inatake. I'm going to ask my ace juniors. Sabi ni Attorney Joe, maghintay ka lang Verman. Sisirain ko lahat ng meron ka. Gigil na sabi ng ating bida, matuling lumipas ang araw sa opisina ng KNB Entertainment. Teka, ano ito? Hindi ka makakapasok ng walang pahintulot. Sabi ng lalaki, guys, eto ang mga snacks. Makikita dito ang burgers, fries, at Coke in can. Teka, pagkakainin namin ito tataba tayo. Sagot ng lalaki. Ito ay mga lutong bahay na hamburger na gawa sa mga organikong gulay, fermented bread, at Korean beef. Baliwala yan, para sa mga fans, hindi tayo makakakain ito. Sabi ng ating bida na nakaturo pa sa itaas ang hintuturo nito habang nakangiti, pero, sino ka ba? Tanong ng lalaking si Chief Hwang Ang, FOB manager, hindi ka empleyado ng kumpanya, kaya hindi ka pwedeng pumasok. Hindi ba mahalaga na sila ay kumain at mabuhay? Umaarte na parang nasa drama series, nasabi ng ating bida, pero habang umaarte ito ay kumikilos ang mga mata nito, at pinag-aaralan ang itsura ng opisina, mabangis ang pakiramdam ko sa building na ito, nakaramdam ako ng matinding sama ng loob. Ang lalaking nasa harapan ko, ay hindi maganda ang pakikiharap pero sa tingin ko siya ay isang matinong tao at hindi siya bagay dito. Pinag-aralan mabuti ng ating bida ang itsura ng manager na FOB. Ang itsura ng determinasyon. Ang kanyang filtrim ay maingat na binitawan. Kulubat sa pagitan ng kilay. Ang 3 kapalaran na huhulog kapag nakatagpo ka ng isang marangal na tao. Adjushi, nakuha ko na, ako ang kapitbahay na kuya ni Seoryeon. Sabi ng ating bida. Seoryeon. Ikaw ang law student sa University of Korea. From today,
Pina-reserve ko na ang mga babae ng 3 araw, alam mo yun di ba? Sabi ng ating bida, ha? Then nasa hotel ka. Marami kang pera ha. Sabi ni Chief Wang, ang manager ng FOB, sarili kong gawa. Sabi ng ating bida, ha? Pero balita ako freshman ka sa University of Korea. Sabi ng lalaki, may sense ba ang pagiging self-made man ng isang freshman sa University of Korea? Sagot ng ating bida, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Pero, ikaw ay isang freshman, wala ba akong burger? Sabi ng manager, wow, what a humane guy, great, bulong pa nito, at humakbang sila papasok sa loob, at habang naglalakad sila para pumasok sa loob ng studio practicing area, maririnig ang tugtog at pagbibilang ng mga nagpra-practice ng sayaw. 1, 2, 3, good timing. Patuloy sila naglakad, isaisip nyo ang tugtog at sabayan ito. Sigaw ng nagtuturo, at sabay-sabay itong humindek, break. Bahagyang binuksan ng ating bida ang pinto, at may naamoy ito, amoy pawis ng isang girl group. Kakaiba pero okay lang. I am assuming he's talking about how hard the girls are working. Tuluyan pumasok ang ating bida at si Chief Wang, napansin agad ito ng girl group. Oh! Si Opa! Opa! Sigaw ng grupo. Hamburger! Uwa muling sigaw nito. Maya-maya ay nagulat ang ating bida, dumilim at nagtaka kung bakit na iba ang nasa paligid nito. Ngayon, saan ang lugar na ito? Sobrang dilim, hindi ako makakita ng kahit ano. Bigla hindi ang ilaw sa kanyang harapan, at hindi pa uli. Nagulat ang ating bida na may nakatayong babae sa nagsinding ilaw, at nasa harap pala ito ng stage, pero hindi pa rin kita ang mukha nito. At maya-maya ay sumayaw na ito. Napatingin ang ating bida, dahil sa galing ng pagsayaw nito, ngumiti si Taesan at nag-thumbs up pa ang magkabilang daliri. Pangalawang beses ko makakilala ng Diyosa bukod kay Daejanggum. Note, just in case, nakalimutan mo si Daejanggum, ang unang babaeng manggagamot sa Joseon Dynasty. Iba talaga ang aura niya. Kung ang mga Diyosa na si Daejanggum ay parang isang matikas na Korean lady, tumingin sa kanyang ang babae at malambing nitong sinabi na, "Tinawag mo ba ako Opa?" "Heyok, Opa," nabiglang sabi ni Taesan. Tapos itong no na goddess. Tusong babae, isang tusong babae. Sabi sa isipan ng ating bida. Anong ibig mong sabihin Opa? Sino ka? Omo, ang cute. Ang mga bughaw na bundok ay nagsasalita ng aking pagnanais. Ang berdeng tubig ay sumasalamin sa aking mga manliligaw sa pag-ibig, napanganga ang ating bida. Ang mga bundok ay hindi nagbabago, ang tubig na dumadaloy. Minsan ay tila hindi ako makalimutan ng tubig, sila'y nakikihati sa mga luhang nanghihinayang, tumatakas. Pumasok sa isip ko ang pangalan ng isang babae na hindi ko akalain kahit sa panaginip ko, di kaya ikaw si Jeannie. Napatitig mabuti ang ating bida sa kaharap at Huang Jeannie Nuunim. Pasiga na sabi ng ating bida. Ang maalamat na babae na nagpatunaw sa puso ng maraming lalaki noong panahon ng Joseon Dynasty. Huang Jeannie, sa University of Korea, habang naglalakad sa hallway ang ating bida. Sa paghanda para sa ika-10th artikulo ng Law Department ay tapos na. So, shall we go? Sabi ng ating bida.